Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at tayo ay hanggang alas 4 po tayo ng hapon ngayon at ngayon ay ikadalawa ng buwan ng Pebrero. Pebrero na po, ikalawang buwan ng 2025. At kamusta po ang bawat isa sa inyo at inaanyayahan namin kayong panoorin dahil at pakinggan ang ating programa. Tayo ay napapakinggan 738 kHz sa Radyo Pilipinas. Tayo ay napapanood din sa Facebook page ng Kalinga Hatid at ng Radyo Pilipinas at sa ating mga Digibox sa channel 43 to 45. Okay? At nice nating pasalamatan na bumubuo nating programa mula sa
Presidential Communication Office, Dr. Cesar Chavez, ang ating Director, Fernando Dindo Paro Sanga, ang ating Director ng Presidential Broadcasting Service. Kasama niya ng ating Station Manager, Sir Alan Alyanige, ni Sir Maki, at ni Sir Ray Sampang. At sa ating technical side, si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At siyempre sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO, Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, kasama ng iba pang Board of Governors, at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama na yan ng ating mga chapter administrator mula sa mahigit 100 ating chapters nationwide, kasama na kanilang mga Board of Directors at Red Cross 143, kasama na kanilang Red Cross Youth. Okay, maganda ang ating talakayan dahil Pebrero. Alam niyo naman kung anong festival pag merong Pebrero at kaalalay dyan ng ating Philippine Red Cross, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, nandito po ang ating laging kasama, Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Vice Chairperson. Magandang hapon po, Gob. Yes. Magandang hapon at nais kong basahin ang message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. On this blessed first Sunday, the 2nd of February, the month of love, as we celebrate the feast of the presentation of our Lord Jesus, let us focus our thoughts on and show by deeds wonderful love. May God make our life an instrument of His glory and wonderful love, like a brilliant fire to light up the world around us. May our daily words and actions make others feel and understand God's presence and wonderful love. May our attitude and behavior of kindness help others gain God's wonderful love and come closer to God and thank Him for His wonderful love. Saint Mother Teresa said that when you know how much God is in love with you, then you can only live your life radiating that love. Maraming salamat kay retired Chief Justice Hilarion Davide Thank you very Jr. much po. to give us this inspiration for our program today. Patuloy na tayo at nandito na yung ating mga guests. Yes po. Unang-una, si Ms. Jenny Tere, Administrator, Philippine Red Cross ng Barangay Adamba, Baguio City Chapter. And we have Councilor Vladimir Cayabas, Board of Director, PRC Baguio City Chapter, and of course, Mr. Jericho Dave de Sahagon, Red Cross 143, PRC Baguio City Chapter, former staff and now a volunteer. So tuloy-tuloy na tayo dahil na-mention na yung event na ina-expect natin sa Baguio. Ito yung ano ba ang preparasyon na ginagawa ng Philippine Red Cross na nalalapit na Panambega Festival in Baguio. Siguro unang makakasagot dyan yung ating Board of Director muna, and then the Chapter Administrator, and then si Jericho. Go ahead, Councilor Vladimir Cayabas, because you're a leader in this effort. Go ahead. Maraming salamat po at mabuhay po ang lahat ng mga kasama natin sa Red Cross family. Pati rin po yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang sulok po ng ating bansang Pilipinas at entire the world. Dito po sa ating syudad ng Baguio, kahapon lang po, February 1, ay yan po ang grand opening parade ng 29th Panagbenga Festival. Ito po ang Baguio Flower Festival, na kung saan ay dinadayo po ng mga napakaraming mga bisita, hindi lang po dahil sa ngayon ay lumalamig at palamig pa ang ating syudad ng Baguio, pero dahil po sa mga iba't ibang mga activities na napapaloob sa isang buwan from February 1 hanggang March 2 na event po under the Panagbenga Flower Festival. So kung ano po yung preparation na ginagawa ng ating chapter in the city of Baguio, ang napakaganda po rito ay mayroon pong collaboration or very active partnership between the Red Cross Baguio and the local government unit ng ating syudad
ng Baguio. At Thank you. maganda rin po Oo. rito Thank you very ay much, Councilor Vladimir. Opo. Ano? Pero siguro dagdagan natin to. May maiksi po ba kayong kaalaman paano at bakit nagkaroon ng Panambenga? Siguro Panagbenga. gusto Opo, natin ng bit of history. maraming ahead. salamat at very good question, Madam. Ang panagbenga, ayan, panagbenga, Madam, hindi panagbenga para kang taga rito rin sa Baguio. Panagbenga. 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 Ay, ibig sabihin ng panagbenga, it's a Kankanaoy terminology. Ang Kankanaoy ay isa sa mga ethnic group ng mga Igorots or mga Cordillerans dito po sa Cordillera Administrative Region. At ang ibig sabihin niyan ay yung time po na mag-blossom itong mga flowers. Time to blossom yung mga bulaklak. Yeah. Kasi nga ang syudad ng Baguio at probinsya ng Benguet ay kilala na producer, particularly sa Bacong, La Trinidad, Benguet, producer ng bulaklak. Kaya noong 1995, Madam, ay nasimulan po itong Panagbenga na festival. At mayroon pong 4 na purposes kung bakit po nasimulan ng mga naunang leaders ng syudad ng Baguio ang Panagbenga. Unang-una ay para magkaroon ng tsansa ang mga taga-syudad ng Baguio na magtipon-tipon at magpasalamat kay Apo Kabunyan o kay God, kay Lord sa lahat ng mga blessings na binigay sa ating syudad ng Baguio at Region Cordillera. Ang pangalawang purpose, Madam, ay ito rin po to showcase ang mga local talents natin, kagaya po ang mga cultural dancers, kagaya po ng mga artscaping, kagaya po ng iba pang mga creative activities and cultural-oriented activities. Hindi lang po sa sentro ng Baguio pero to include yung mga barangays. Ang pangatlo na purpose ng ating Panagbenga ay para rin po magkaroon kami ng pagkakataon to invite ang mga non-Baguio residents to visit ang ating syudad ng Baguio at mas ma-appreciate pa ang importansya ng kultura ng pagkakaisa. At ang pang-apat po na purpose dito ay for economic purposes in a way that we could further help ang ekonomiya ng ating syudad ng Baguio, particularly sa sektor po ng turismo, Madam Chair. Thank you very much. Alam mo, sa mga nanonood sa atin, maaari ba niyong masabi ang ruta ng prosesyon? Kasi they're already in Baguio, they need to know at saan mga kalsada sakop na madadaanan o sasarahan. Dahil kung sila ay nasa Baguio na, syempre dapat nilang malaman. At kung pupunta sila, para malaman nila ano ang ruta ng prosesyon. It's always very helpful sa mga turista, sa mga pupunta dyan, kung ano yung ruta. Kasi and later, sabay na ninyo anong mga aktibidades na magaganap sa Panambenga Festival. At nandito na rin ang ating administrator at si Jericho para magdagdag din ng kanyang kaalaman sa mangyayari sa Panambenga Festival. Go ahead, Baguio City Administrator Jeneline. Good to see you. Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat ng ating mga listeners at sa ating mga viewers. It's an honor, ma'am, to be part of your show. This is my first time. For Red Cross Baguio, ma'am, it's always been our part po na every Panagbenga, the whole stretch of Harrison Road is our responsibility po. So, for Baguio Red Cross po, yung mga preparations po namin regarding the Panagbenga operation po, last
yesterday, we started na po yung operation natin kasi nga po, according to Sir Vladimir kanina, nagkaroon po tayo ng opening po ng ating Panagbenga Festival. So we have first aid station deployed in front of our office. We have also deployed an ambulance dun po sa may street going to Melvin Jones. So our team na-deploy po sila. We catered also ng mga minor, lang naman ma'am, mga minor cases, but we are really lucky na every Panagbenga po, marami po tayong mga Red Cross 143 volunteers ready to give their service ma'am para sa ating locality. So for the for the preparation namin ma'am, nagkaroon tayo ng meeting with the local government po para sa preparations po natin. We made sure ma'am that our assets are available, from the first aid kit, from the manpower, sa lahat po ng mga kailangan po, from medicines, para po talagang pagdating po ng street parade at saka float parade po, Baguio City Chapter is ready to cater po kung ano man po yung mga cases na ma-encounter po natin. Wag naman po sana ma'am na major cases, but if it happens, I think we are ready naman po with our manpower. Related to that, siyempre ang tanong natin, ilang 140 volunteers ang i-deploy at saka ilang ambulansya ang gagamitin at ano pang asset ng PRC ang i-deploy. Nandito din si Jericho Dave Sahagon sa Red Cross 140 volunteer, and I know you're a former staff but now a volunteer. Maybe you can share, ang ganda nga ng background mo. Yan ang talagang kilalang sa Baguio na pag nakita na yung bundukin na yan na merong leon, di ba? Go ahead, Jericho. Wala kang audio. Wala pa. Naka-mute. Yan, okay na. O, nawala uli. Balik mo. Audio. Pero Gob, ito si Counselor, iba ang boses. Dati yata itong announcer po sa kakaiba ang boses ni Konsehal. Yes. Parang At saka pangalan pa lang Vladimir. Magandang pangalan. Maraming salamat po sa inyo. Jericho. Hindi ito si Jericho Rosales. Jericho Dave De Sahagon. Dati po yung communication point person natin yan sa Baguio. Wala ka pa rin audio? Nakko. Nag-training to Ayan, meron na. Go ahead. Nawawala Nahina ba ang signal mo? Muna si Ma'am Jenilyn. Tingnan mo lang yung audio. Si Ma'am Jenilyn muna sumagot ma'am nung tanong niyo ma'am. Sige. Ikaw muna. Yes po. Yes, ma'am. Ma'am, for Baguio City Chapter, last year, we have two chapters po that augmented to us when it comes to ambulance, ma'am. Benguet Chapter and then Dagupan Chapter, pinahiraman po nila tayo ng team with their ambulance service po para po matulungan kami sa aming operation. For this year, ma'am, ganun din po ulit ang gagawin namin. We will tap Benguet Chapter, Red Cross Dagupan, and another chapter po kasi mas marami pong participants this year. So we are asking ma'am the permission or the support of our national headquarters na dagdagan po yung chapters na mag-support po sa amin para po ready po talaga tayo when it comes to our operations po. For the first aid station naman ma'am, we will deploy 3 first aid station, 4 welfare desk, and then meron din po tayong i-deploy ma'am na mga water stations, and then the ambulance is 3 nga pong ambulance yung i-deploy natin for the street parade and then the grand float parade. So syempre, ang tanong din natin dito, gaano karami ine-expect ninyo na pupuntang mga tao? Syempre, aakyat sila. They will be the tourists, they will be foreigners, and there will be mga natives na nandiyan na rin. Ano ang ina-expect niyo? And maybe consider the past years, will there be more? Or ina-expect niyo no talagang malawak ang inyong karanasan and you want to encourage more people to come? Ano sa palagay niyo? Meron ka ng audio, Jericho? Hello, okay na po? Okay ka na. Ayan.
So, basing on, magandang hapon din po pala. Yes. Basing po sa naging operations po natin for the past years po, kasi ayun po yung naging toka ko po nung staff ko po ako dyan sa Red Cross. We were expecting po at least siguro mga 500,000 to 750 tourists po na aakyat po. Less than a That's what- million. Parang Mm. ganun po ang projected po natin na mga aakyat po ng mga turista dito sa Baguio to celebrate the Flower Festival po. Mm. So, pero kaya nga tayo may first aid station. Likely, anong mga kadalasang mga nagiging emergencies na natutulungan ng PRC kapag merong gantong festival? Sa inyong Opo. karanasan, very often, ano yung mga experience nyo, both kay Jeneline at saka kay Jericho? Go ahead, Jeneline. I think ma'am, Sir Jericho first kasi mas Ah. ano po siya po yung nasa field po talaga last year, Okay. and then the past year siya po talaga yung may hawak. So I believe Sir Jericho can answer that po. Thank you, Ma'am Jeng. Most often po mga cases po natin would include minor cases po like mga natapilok po na dancers, wounds po. But last year po, because of the temperature po and then nagpe-perform po kasi yung mga street dancers po natin, most of our cases during the street dancing parade included heat exhaustion po sa mga dancers po na participating dancers po natin from the festival. And then most often may mga medical emergencies din po tayo kagaya ng upset stomach po. Last year po merong Baka may high cases. blood. Meron Mga din po mga hinimatay. nagpapa-BP po. Yun po. Ah. So far and then yun lang naman po, wala naman pong anything Walang major. major po. Pero we did transport a few patients po to the nearest hospitals po because of severe dehydration po. Kasi meron po tayong cases din ng food poisoning last year po. Mhm. Of course, kay Councilor Vladimir, ang tanong natin, sino-sino mga ahensya ang katulong ng Philippine Red Cross para sa maayos na pagdiriwang ng Panangbenga Festival? Councilor? Maraming salamat, Madam. Unang-una po ay ang mga organizers. Ito yung Panagbenga Foundation. Sila po yung main organizer ng ating Baguio Flower Festival. And ang pangalawa po ay ang ating local government unit of Baguio, particularly po yung PNP. And other volunteer groups, kagaya po ng mga private groups din na talagang tumutulong, and this is to include to mga nasa academe. Kaya sabi po natin, ang isang purpose po ng Panagbenga ay para magbuklod-buklod po ang mga taga-syudad ng Baguio at we see to it na maayos po ang pagpapatakbo nito kasi ito po ay isang branding build up para sa ating syudad ng Baguio. Ang Red Cross ay napakalaki po ang role niya at ever since pag may mga big events, hindi lang po during Panagbenga, pagkatatapos na rin po ang Chinese Flower Festival Parade namin at iba pang mga regional events or even national events na dito sa ating syudad ng Baguio ginagawa, ay very prominent po ang ating Red Cross chapter. Kaya we are really dependable, especially sa mga ganito mga volunteer works. Kaya ulit, ito po ay collaboration between the government with that of private sector at isa sa mga nasa frontline po rito ay ang ating chapter Red Cross Baguio. Yeah. Of course, Ki Jeng, anong maipapayo ninyo based on your experience na safety tips sa mga debotong nais pumunta o lumahok sa Panangbenga Festival? Kasi kailangan prepared sila, anong likely may happen. So anong pinapayo ninyong safety tips? Kailangan may dala silang tubig, may dala silang mga pangangailangan, 'di ba? Go ahead, Jeng.
Yes, ma'am. When it comes to water dehydration, na nabanggit po kanina ni Sir Jericho, don't worry po. Kung wala man po kayong dalang water, I already said a while ago po, ma'am, na magkakaroon po tayo ng 4 na water station. So kapag wala po tayong water, nandyan po, tignan nyo lang po yung pinakamalapit na first aid station ng Red Cross po sa may Harrison Road po. We have available waters na pwede po ninyong mainom if you are thirsty po. And then, for cases naman po na, for example po ma'am, nakalimutan natin yung ating medicine, we have basic medicine naman po to cater para po mabigyan po natin kayo ng pangunang lunas if nakalimutan po natin yung ating mga medicines po. As of now ma'am, although it's manageable naman po, so ang inaano lang po natin is magdala po tayo ng alcohol, basic needs po natin alcohol, wag po tayong masyadong makisalamuha, although hindi po natin maiwasan kasi nga po marami pong tao, but as much as possible po yung direct contact, iwasan po natin kasi para po maiwasan natin yung mga diseases po na pwede po nating makuha through contact po sa mga tao po, like yung flu and then ubo po. So yun lang naman ma'am ang mga basic tips natin, safety tips. Dehydrated, kumain po tayo, yun po yung pinaka-importante because as early as 5 a.m. ma'am, 4 a.m. nakaupo na sila dyan sa roads po ng Session Road going down to Lower Session, to Maharlika, and then the whole stretch of Harrison Road, Jose Abad Santos Road, going to the Melvin Jones Grandstand po kasi dun po ma'am yung pinakaano po ng highlight ng performance. So yun po yung whole stretch ma'am ng parade po. So kain po muna tayo bago po tayo manood because ayaw po nating makakater po tayo ng maraming patient dahil nga po hindi po tayo kumain, hindi tayo nakatulog, hindi rin po tayo uminom ng maraming tubig. Thank you, Jen. And I'm sure si Jericho would want to add kasi dating former staff siya and Yes. ngayon volunteer ngayon. Anong may dadagdag mo sa sinabi ni Jen? Siguro po in addition po, wag pong kakalimutan yung magdala po ng payong po kasi kadalasan po pag ganitong Pebrero or ganitong mga during that time po nung parade, mainit po. Pero yun nga po kasi as early as 3, 4, 5 a.m. po, meron na po nakaupo doon. Huwag din po kakalimutan magdala ng jacket or any thermal wear po para at least hindi po natin maiwasan yung hypothermia na tinatawag po natin. Of course, make sure din po na ang ating mga belongings, valuables po ay naka-safe keep po. Kasi syempre hindi din po natin alam ang ating paligid. Madami pong mga opportunities na nandyan po sa paligid po natin. So we have to make sure na safe din po ang ating mga valuables. And of course, kung kasama po natin ating mga family members, make sure that we are in contact with them. May mga instances din po kasi kami na-cater before na nawawala po yung kanilang mga kaanak. And then meron din naman po kasi tayo network. As mentioned po ni Sir Vlad, we have a network of people working with us kapag may mga ganun po. Siyempre makikita ng tao yung mga first aid stations po natin. So yun po ang unang pupuntahan po nila in cases of such emergencies po. Gob Cora. Yes. Opo. We'll take a break. Yes. Kasi yung second part, it is getting to know you, yung background ninyo, paano kayo napunta sa Red Cross, and particularly si Councilor Vladimir Cayabas as a board of director, his history of participation in Philippine Red Cross. Go ahead, Edison. Opo. Break muna tayo. Magbabalik tayo sa ilang mga paalala at siyempre isama natin dyan, Gob Cora. Kamustahin natin ang mga iba pang aktibidades ng Philippine Red Cross Baguio City Chapter at ang iba pang mga naging kaganapan sa kanila like bloodletting, fundraising. Ayan, sa susunod po yan sa pagbabalik po natin. Hatol ng bayan.
Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at alalahanin po natin, ito pong programang Kalingahatid ng Red Cross ay show po natin, programa po natin ng lahat ng mga taga Red Cross ha. At since na kasama natin itong mga chapter natin na ang Baguio, no nakaraan, Iloilo, siguro gawin nating yearly na kasama natin itong mga chapter na to since na yearly din ang kanilang celebration sa kanilang mga festival. Gob Cora? Yes, thank you. Meron lang balita dito na nais kong basahin. Padala ng GMA News. Just in, wife of Police Colonel Pergentino Malabed Jr., the Filipino who died in the collision of a plane and helicopter in Washington, D.C., has arrived in America to know the remains of the late police colonel via Dave Labanes, GMA Integrated News. Dahil mahalaga itong malaman natin kasi yung namatay ay si Police Colonel Pergentino Malabod at ang asawa niya ay nakarating na sa Washington, D.C. Taga Baguio yata yan. Pakikiramay sapagkat siya ay nakarating na sa Washington, D.C. Sa pagpapatuloy natin ay sabi ko na second part is really getting to know you. Getting to know Jeng, getting to know Councilor Vladimir, and getting to know Mr. Jericho Dave de Sahagon. Ang unang tanong ko kay Jeneling, kailan ka pa connected sa Red Cross sa Baguio City? And siguro let's acknowledge sino ang parents mo at saan ka nag-aral. Go ahead, Jeng. Ito Yes, yung interview, personal interview. Yes po. Ma'am, I started my Red Cross journey last 2005. So kung bibilangin po natin, it's my 20th year na with Red Cross Baguio City chapter. 20 years. 20, ma'am. I started as a medical technologist po sa ating blood center. So from then po, naging donor recruitment officer po tayo sa ating blood center. Yung mga kausap po nating mga partners, mga groups, up until now po, during my 20th years po dito sa Red Cross, they are still with us po, helping. Hindi po sila nagsasawa. Talagang makikita po, ma'am, yung compassion nila to help Red Cross Baguio kasi alam po nila na nandyan po tayo na tumutulong po sa ating locality. Kaya very thankful, ma'am, ako sa aking 20 years, ma'am, with Red Cross Baguio kasi masasabi ko po na marami po akong natutunan, nag-grow po ako dito sa organization, not just here in Baguio chapter po, but of course, di ba ma'am, pumupunta po tayo sa mga ibang chapters, we meet other volunteers, other staff. So, dito po tayo mag-grow and then for the remaining, for the years to come po, I hope na mas marami pa po tayong matulungan sa ating mga kababayan po. Regarding my parents, ma'am, my parents po, my mom died po since 2009. So I only have my father po, si Federico Maguslog, na nasa Sorsogon City po ngayon, together with my my sister na nasa Sorsogon po. So you're from Bicol, no? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, originally, ma'am,
I was born in Nueva Vizcaya, pero lumaki po ako sa Sorsogon po. 1 year old pa lang po ako, nasa Sorsogon na po ako. And then, nung nag-start na po ako ng college, dito na po ako sa Baguio up until now po. Great to know. And of course, si Jericho, sabi nga niya, former staff and now a volunteer. Paano ka naman na-engage sa Red Cross? And again, I want to acknowledge sino ang parents mo because kailangan maintindihan natin sino ang roots mo. Bakit ka napunta sa Baguio? Go ahead, Jericho. Yan po, so magandang hapon po. I started my Red Cross journey 2008 po as a volunteer. So ikot-ikot po ako. Actually, Ma'am Jeng was my mentor po when it comes to donor recruitment and phlebotomy. And naging staff po ako ng 2016, handling Red Cross Youth. And then nag-transfer po ako ng service to safety services. I became a volunteer po noong 2024 last year, sadly because I have to make some choices. Pero I'm still part of the Philippine Red Cross naman po. Pag kailangan nila Ma'am Jen ng help, andyan naman po ako on the go. Yes. My parents Talagang po, once a volunteer, forever a volunteer. You may have been a staff, pero kahit hindi ka na staff, you continue to be a volunteer. Am I yes correct? po ma'am. Yes po. Once a Red Yes. Crosser, always a Red Crosser po yan. Yeah. Thank you. And of course, Councilor Vladimir, siyempre, you are, I don't want to say a politician, but you are actively engaged as a councilor. Pero siguro tatanungin ko din sa inyo, how did you become a Philippine Red Crosser? Kasi not all councilors are keen to become Red Crosser. Pero ngayon, naka-uniform pa nga kayo ng Board of Directors. So thank you very, very much for acknowledging that as a councilor, you're particularly a member of the Board of Directors. Go ahead, introduce yourself in your personal capacity. Siguro, I can ask you where you went to school para ano yung background mo, yung professional background. Go ahead. Maraming salamat, Madam. Unang-una po, naging member po tayo ng Red Cross because we do appreciate kung ano po ang ginagawa at contribution ng Red Cross sa ating komunidad, especially po yung spirit of volunteerism. Kaya nung tayo po ay college, ay nagme-member na po ako, especially yung mga events din na ginagawa ng Red Cross. But again, I became a member, yung year-long member noon, corporate membership nung tayo po ay college. Nung nakapag-graduate po tayo, ay mayroon tayong eskwelahan. Kaya tayo po ay nag-partner. Ang school natin, NIIT, ay nag-partner sa Red Cross. Kaya from time to time ay ini-invite natin sila to present the vision, the mission, the programs of Red Cross, and at the same time, encouraging ang ating mga estudyante na mag-member sa Red Cross family. And eventually, tayo po ay napasama sa na isang board of director at ibig sabihin niyan ay since we do really believe on the cause and at the same time the direction of Red Cross. Kaya bago po tayo napasok sa politika, ay mas nauna po natin kasama ang Red Cross. So sabi ko nga kung bakit po tayo tuloy-tuloy na tumutulong sa Red Cross programs because we do believe doon sa mantra that all is first, all is ready, and always there. Madam, ang ating mga magulang ay dalawa po at both are IPs, yung tinatawag nating mga Igorots. Ang father ko from Sabangan and Buzao Mountain Province or Sabangan in Bauco, and my mother is from Tambuan, Buzao, and from Pachacan, Quirino, or sa Angaki, Ilocos. Kaya rest assured na ang ating support sa Red Cross in our capacity, hindi lang po as one of the public servants in the city of Baguio, but in our capacity as a volunteer and private person that will maintain and shall sustain our support to the Red Cross movement, Madam. Thank you very much. You know, when I talk to chapter administrators,
volunteers, and of course, the leadership. As in your case, as counselor, you're a member of the board of directors. I dream of the day that many more will join the Red Cross so that they can participate in this international humanitarian organization. Always our problem is finances. In fact, we are now encouraged for all the board of directors, in the case of the national, to pay our annual fee of 1,200, because can you imagine if all the members will be able to contribute, it will, as Chairman Gordon would say, it would help us beef up our facilities. It will help us get to know and serve more people. And I like to believe, and I guess I will go already to the topic, how is the financial situation of Baguio chapter? I'm putting at the last because it's a very challenging question. So what can you say about your fundraising initiatives of the Philippine Red Cross in Baguio? Siguro I'll begin again with the counselor because board of directors siya. And then we will ask Jericho because volunteer siya. And finally, yung mag-i-spend ng money si Jeng, in that order. Go ahead, Councilor Vladimir. Maraming salamat. In relation to that po, Madam, part of our initiative sa City Government of Baguio ay tayo po ay nag-propose ng isang ordinansa at ito po ay na-approve na rin ng City Council sa pamamagitan ng ating mga tulong, especially rin po yung mga kasama natin ng mga board, ng mga city councilors. Ito po yung creation of the Local Blood Council in the City of Baguio, na kung saan ang syudad ng Baguio or City Government of Baguio ay naglaan ng pundo for that particular purpose. As per the financial aspect, every time that we do conduct the so-called board meeting, at napaka-regular po yan na board meeting, ay isa po sa mga pinag-uusapan talaga natin ay yung finances ng ating syudad o ng ating chapter. At nakikita po natin na ang talagang way forward natin at dapat nating masustain na yung collaboration natin sa iba't ibang mga partners na like-minded at naniniwala sa programa po ng ating Red Cross chapter. Kaya meaning generally sa atin, I could say na maayos po naman ang financial ng ating syudad ng Baguio, but probably to give the details ay mapunta po tayo mamaya kina Jeng as the chapter administrator. Yeah. O sige, unahin muna natin si Jeng because ang part of the income of the Red Cross is really sa blood bank. Yung mga humingi ng assistance sa dugo, pero they need to pay kasi we need to process the blood and may cost yun. How is your blood bank doing, Jeng? Kasi yun ang makikita sa Baguio yung blood bank ng Baguio. Diba? Yes, ma'am. Actually, kahit saan po natin tignan, ma'am, kapag sinabi nating Red Cross, dugo po talaga yan. No doubt po, nasasabihin dugo po pag Red Cross. Our blood bank, ma'am, is doing well naman po. We have a yearly target of 8,000 blood units to support po yung ating 1% of the total population po. Luckily naman, ma'am, although we are not wala pa kami nandoon sa natatarget namin yung 8,000, but we are nearly there naman na, ma'am. We collected 80% of our total quota last 2024 and then 86% last 2023. So this year, I'm really encouraging my staff sa blood center and all the stakeholders po na pwede po nating matap na to really help us with our blood drives po kasi we really don't know kung kailan po tayo mangangailangan ng blood. Yun po yung advocacy, isa sa mga advocacy natin that the blood should always be ready at all times po. Madaling araw man yan, Sunday man yan, it should be really available. Not just available, ma'am. It should be a quality and safe blood for all po. So, our blood bank, ma'am, is
sustaining naman, ma'am, sustainable in all terms, ma'am, when it comes to finances, manpower. Although, ma'am, sa manpower, kulang pa rin po kami, but we are really trying our best para mo-sustain po natin yung kailangan na manpower. Kasi, of course, ma'am, the more the manpower natin, mas marami po tayong matutulungan. But sa ating city naman po, we are lucky po to be partner with the academe po. Sabi nga po ni Sir kanina, we have three universities na nag-o-offer po ng medical technologist na profession po. So, nagtatap po tayo sa kanila para may additional manpower po tayo when it comes to big events, ma'am, na blood donation natin. So, we are really lucky, ma'am, that we have hospitals also na ka-network po natin para maibigay po natin yung blood na kailangan nila at all times. Like Chairman Gordon would say, hindi pwede na pupunta sa ating chapter tapos sasabihin natin walang dugo. We need to, accessibility is very, very important, at saka yung ating responsibility to make sure that we have safe blood. Si Jericho, Dave, naka-experience ka na ba na you needed blood or you know somebody, a friend, na nangailangan dugo at natulungan ng Red Cross? Go ahead, Jericho. Actually, countless times po yan, ma'am. Wow, countless, ha? Kasi for example po, kasi naka-post po yung number ko before sa social media ng Philippine Red Cross po. I would get calls sa gabi. Siyempre, andyan po yung puso natin na we want to help kasi lalo na po, dugo po yan and so it's to extend the life of their patient. Kaya nag-ano po tayo. Ang medyo nakakalaki po talaga ng puso is magte-thank you po sila na natulungan po natin sila sa mga sa mga blood needs po nila. Though personally po, wala naman pong nangailangan ng blood sa family ko po, pero sa mga friends po natin na or mga clients po natin yan na is yun po yung natutulungan po natin. Si Councilor Vladimir, I'm sure as a councilor, you know that you are well placed as a board of director and of course as councilor of the city of Baguio. I think you can be a very good spokesperson for the requirements for blood and accessibility ng ating blood bank. Have you had experience na may mga tao na nagpunta sa iyo at sinabing humingi sila ng tulong sa dugo, hindi sila natulungan? Have you had that kind of negative experience, if I may ask? Siguro yung personal po na experience natin sa mga nagpunta sa ating mga opisina ay may dugo sa Red Cross, pero nagkataon po na talagang kami po ay walang-wala at mayroon pong requirement na yung not to pay yung dugo kundi yung processing fee. Yes. Opo, iyan po yung dahilan kung bakit tayo po ay nag-initiate ng isang ordinansa para matulungan din ang ating mga kababayan plus yung ating Red Cross chapter na sa mga talagang indigent, although alam po natin na mayroong Good Samaritan pero hindi, may limit po pa rin naman yan. Kaya we propose such ordinance the Baguio City Blood Council and at the same time the funding so that yung mga ganung mga sitwasyon na na-encounter namin na nagpupunta sa ating mga opisina ay ma-addressan po natin. So far, wala po namang nagsabi na ay walang dugo sa Red Cross. Kundi, ang sabi nila ay may dugo pero ito po may requirement na babayaran. So ini-explain namin kung ano yun, it's not actually to buy or pambili para sa dugo, kundi yan ay ginamit para mapanatili na malinis at fresh yung dugo na siya pong isasalin sa ating mga pasyente. Okay. Kaya tamang-tama na diniscuss natin yung membership drive. Kasi ang membership drive will enable them to access to blood and therefore may pondo talaga ang Red Cross. Alam mo, maiksi na lang ang panahon. Yes, opo. Edison. Yes, hingin na po natin sila ng mga final message kasi mas maaga. Opo. Unahan natin si Sir Jericho, ang inyo pong final message at mga pangpaalala.
Ayan po, paalala lang po, lalo na po sa mga akyat or mga constituents po ng Baguio, tayo po ay mag-training ng first aid. Dino-offer din po yan ng Baguio City Chapter para at least makatulong po tayo sa kapwa po natin kapag meron pong mga emergencies na nangyayari. Okay, thank you very much, Sir Jericho. At si Ma'am Jenilyn naman. Ma'am Jenilyn, thank you very much Yes po. po. Yes, sir. To add up lang po, this February, we have one health caravan po na naka-scheduled po. That's in partnership with Sir Kayabas. Meron po kasi tayong monthly na health caravan. Kasama po natin yung group niya, lahat po ng mga medical group, partner groups natin, nagbibigay po tayo ng every month na service po together with Red Cross po. We have 16 mass blood donation activities na naka-line up po this February. And then, yun nga po, sabi ni Sir Jericho kanina, every week po we have the first aid training, occupational first aid, emergency first aid, standard first aid, and then this February 17 to 20 po, meron po tayong standard first aid training with CPD units po for nurses po. So if you are a nurse po na kailangan nyo po mag-renew, you can have your training po sa Philippine Red Cross Baguio City Chapter para po meron po kayong units na magigain po dun sa inyong training po. The units po is add-on lang naman po yun kasi ang pinaka-importante po is nakapag-train po tayo ng first aid para po makatulong po tayo sa ating locality in times na kailangan po natin ng service po ninyo when disaster strikes po. So as for Baguio City Chapter po, we are encouraging everyone, not just po as a blood donor, but to really help the local chapter po because to our Million Volunteer Fund Drive na nabanggit po kanina ni Ma'am Cora po na makakatulong po tayo sa pag-maintain po ng services po ni Philippine Red Cross po as a whole. So we are encouraging everyone to support the Million Volunteer Fund Drive po, yung ating membership fund drive po sa Red Cross po. You can visit the local chapter. You can message our Facebook page. We have our hotline which is 0908 1885-2707 para po sa anumang queries po at saka questions po. The blood bank po is open 24 hours. Red Cross Baguio po is open daily for any queries, trainings, and then blood needs po. So we are really encouraging everyone po. So please do support your local chapter po para po mas marami po tayong matulungan. Yes, thank you Ma'am Jenny. At next year uulitin natin to ulit. Ganito tayo ulit dahil year ni natin mayroong panagbanga. Si Councilor Vladimir, ang inyo pong final message po at mga ilang paalala. Maraming salamat Sir Edison at saka of course si Madam Cora. At on behalf po sa lahat po ng ating mga kasama na Board of Directors ng Red Cross Baguio City Chapter, kami po ay nagpapasalamat sa National Chapter or National Office din ng Red Cross sa inyong suporta at encouragement sa ating local chapter. Sa mga kababayan po naman natin sa ating syudad ng Baguio, ay salamat sa inyong suporta at paniniwala sa programa at mga activities po na ginagawa ng ating Red Cross chapter. Yan po ay pagbibigay namin ng pugay sa inyo at sana po yung ating collaboration and partnership ay lalakas pa. And sa mga hindi pa po nakakabisita at gusto pang malaman ng mga programa ng Red Cross, ay pwede kayo makabisita sa opisina natin sa banda po ng Harrison Road o kaya kung may kayo agbisita ay opisina tayo sa City Hall para at least ay makita ninyo at ma-explain din natin ano yung mga programa ng ating local Red Cross. And sa lahat din po ng mga bibisita sa ating syudad ng Baguio, of course, welcome po kayo at enjoy your stay. Hindi lang po sana sa syudad ng Baguio, pwede rin po kayong mapunta sa iba't ibang mga probinsya ng ating region, Cordillera, kagaya po sa may banda ng Mountain Province, Kalinga, Benguet, Abra, at pwede rin sa Apayao and Ifugao, mga kaibigan. So ulit maraming salamat sa pagkakataon na ito na binigay nyo sa atin, sina Chapter Administrator Jeng and lahat ng mga volunteers namin sa Red Cross Baguio Chapter. We would like to say we are happy and very proud of you, our dear volunteers.
God bless everyone. Matagot-tagot ako. Amen. Ayun. Thank you. Akala ko siya And na as mag-e-extra. final word, I want to say this prayer for the nation para sa inyo. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyong tatlo and looking forward to meeting you either in our general headquarters or in your own chapter. Maraming salamat. Thank you very much, Gov Cora, ang ating Vice Chairperson, at sa mga nakasama natin, ang ating Philippine Red Cross Baguio City Chapter, ang ating panauhin ngayong hapong ito. At isang paalala lang po, magkakaroon po ng bloodletting ang Philippine Red Cross sa Nueva Ecija Chapter. Kasama po yan ng 1st Central Luzon Eagles Region na tinawag na Dugong Agila. Yan po ay magaganap sa February 22. Diyan po sa may San Jose, Nueva Ecija. Yan, naabangan natin po yan. At muli, maraming salamat po. Ito na po ang Kalingang Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. 3 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go.